Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang kwento ng pagkatao ni Delia Dueñas o mas kilala sa pangalang Pepsi Paloma ay may tuturing na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na yugto ng Philippine entertainment history. Ang Filipino-American dancer/actress na ito ay unang nakilala dahil sa pagiging miyembro nito ng soft drink beauties noong mga dekada 80, subalit humarap sila sa napakaraming mga skandalo at kontrobersiya. Kahit pa mga bata pa lamang ang mga ito noon ay tinuturing ng mga bold star. Bumida na sila sa ilang mga mapupusok na pelikula noon gaya na lamang ng Snake Sisters at Naked Island. Mga itinuturing na fearless at handang maghubad ng kanilang mga damit at ipakita ang kanilang mga laman alang-alang sa kanilang pagsikat. Ang soft drink beauties ay isang grupo ng mga batang aktres na kung saan ang pangalan ng bawat miyembro nito ay kinuha sa pangalan ng mga kilalang soft drink brands noon sa Pilipinas. Ang grupong ito noon ay naging hit at talaga namang pinag-usapan lalo na noong mga panahon na iyon. Sila ay sina Coca Nicolas o Jonalie Hickens, Sarcy Manuel o si Maria Jennifer Obregon Mitchell, si Mirinda Myra Manibog o si Geraldine Zarvulacus at si Pepsi Paloma o si Delia Dueñas Smith. Naging halos silang mga nakalaban ng isa ding grupo ng mga sexy starlet na ipinangalan naman sa mga exotic places at bulaklak sa Pilipinas. Gaya na lamang ng mga street beauties na sina Aurora Boulevard, Brandy Ayala at Epipania de los Santos. Sa pamamagitan ng mga soft drink beauties noon, tila naibsan ni Ray de la Cruz, ang manager ng grupo, ang pagkauhaw ng mga kalalakihan noong dekadang iyon. 14 na taong gulang pa lamang si Pepsi Paloma nang siya ay madiskubre ng talent scout na si Ray de la Cruz at taong 1981 na ipalabas ang kanyang maituturing na debut movie na Brown Emanuel kung saan siya ay 15 taong gulang pa lamang noon. Isang taon lamang matapos i-launch ang kanyang debut movie, binalot na agad ng kontrobersiyang batang aktres. Taong 1982, inakusahan ni Pepsi Paloma ang mga komedyanteng sina Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey. Ayon kay Pepsi noon, ginamitan umano siya ng gamot ng 3 at saka siya talahan sa isang hotel sa Quezon City. Nagulantang noon ang mundo ng entertainment sa Pilipinas dahil nasangkot ang ilan sa mga premyadong komedyante ng bansa. Ayon sa mga ulat noon, ang nooy hindi pa senador na si Tito Soto, nakatatandang kapatid ni Vic Soto, ay pumagitna sa issue at pinapirma umano si Pepsi Paloma sa isang affidavit of desistance upang mawala ang kaso. Hindi umusad ng kaso at hinayaan na lamang itong mawala sa sirkulasyon ng show business. Subalit isang pangyayari ang naganap nang muli na namang umusbong ang tungkol sa issue na ito ni Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey nang matagpuan ng mga otoridad ang malamig ng bangkay ni Pepsi Paloma sa kanyang apartment mismo noong 31 ng Mayo 1985. Kinuha nito ang kanyang sariling buhay. Bukod sa katawan noon ng dalaga na maglalabing-8 taong gulang pa lamang, natagpuan din ng mga otoridad sa kanyang silid ang kanyang diary. Ang nasabing diary na isulat mula sa mga petsang 26 ng Abril hanggang 18 ng Mayo 1985. Nakasaad sa unang bahagi ng diary ni Pepsi Paloma ang mga katagang I love ya, Miss Pepsi Paloma, love always. Ang mga sumunod na pahina naman ay naglalaman ng mga listahan ng mga gastusin gaya na lamang ng pambayad niya sa kanyang mga gamit sa eskwelahan, bayad niya sa kanyang dentista, upa sa kanyang bahay, bayad sa taga-alaga ni Cha, bayad sa kanyang kasambahay at iba pang mga gastusin sa kanilang bahay. Ang kabuang halaga ng gastusin na nasasad sa kanyang diary ay nasa 9,750 piso. Sa bandang ibaba, kung saan nakasulat ang suma total ng gastusin ay may nakasulat sa malalaking letra ng mga katagang make it less, it's too much expenses. Sa ibang pahina ng diary ay binanggit din ni Pepsi ang maraming mga issue at kinakaharap niya na maaari umunong nagtulak sa kanya para kunin niya ang sarili niyang buhay. Gaya na lamang ng mga problema sa pera, hindi pagkakaroon ng magandang role sa mga pelikula, bigat ng kanyang responsibilidad sa kanyang pamilya at maging ang pangungulila nito sa kanyang ina na nasa malayo at hindi niya ito nakikita. Narito ang eksaktong nakasulat sa kanyang diary. Wala akong masyadong pelikula, maraming gastos. Ako lahat ang gumagastos sa bahay, pati pang tuition ng mga kapatid ko. Hindi ko alam kung itinuturing akong tunay na anak ng nanay ko.
Ayon sa mga tao noon, ito marahil ang dahilan kaya mas pinili ni Pepsi na takasan ang kanyang responsibilidad sa mundong ibabaw. Subalit sa kabilang dako ay pinasinungalingan naman ito ng nooy manager ni Pepsi Paloma na si Babette Corcuera. Hindi umano mabigat na dahilan. Sa anggulong depresyon ang mga material na pangangailangan upang tapusin niya ang kanyang buhay. Ang totoo umano ay kumikita si Pepsi ng malaking halaga sa mga panahong iyon na sa katunayan ay nag-ampon pa siya ng isang 4 na taong gulang na bata na nagngangalang Chuck. Noong panahong iyon ay excited at abala pa ang dalagita para sa paghahanda ng kanyang magaganap na debut dahil sa siya ay maglalabing 8 taong gulang pa lamang noon. Dagdag pa ni Corcuera na may mga alok pa umanong mga role para kay Pepsi Paloma at bibida sa mga pelikulang gaya ng Dormitory Girls, Savage Girls at May Batas sa Daigdig. Subalit napag-alaman din ng mga otoridad sa kanilang ginawang mas masusing investigasyon ng vulnerable side ni Pepsi Paloma na maaaring naging dahilan ng pagkawala nito sa maayos na pag-iisip at naisipang magpatiwakal. Naikwento mo ni Sarcy Manuel na kasama niya sa Soft Drink Beauties at isa sa mga matalik nitong kaibigan na nagtangka na palang kunin ni Pepsi ang kanyang buhay sa kanyang apartment 1 linggo bago ito tuluyang pumanaw. Ayon pa kay Sarcy Manuel, ang problema umano ni Pepsi ay tungkol sa kanyang pamilya ang naging dahilan sa nasabing pagtatangka. May mga pagkakataon din umano noong mga taong 1982 na habang dinidinig sa Senado ang kanyang kaso ay nagtangka na din itong magpatipal sa pamamagitan ng paghiwa ng blade sa kanyang sarili, ngunit napigilan siya ng kanyang manager. Ginawa naman ng Eraserheads ang kantang Spolyarium upang magsilbi umanong isang patutsada sa mga ginawa ng mga komedyante. Ayon kay David Gonzalez, isang spolyarium sa mga kantang may tagong pakahulugan mula sa album ng Sticker Happy. Kasama na rin ang mga kantang tulad ng Downtown, Ambidextrous at Everything They Say. Nasabing may tagong pakahulugan ng kantang ito at isang malaking bahagi ng kahulugang ito ang matatagpuan sa mga lirikong ginamit ng banda sa kanta. Kung susuriin natin ang pinakatutungkulan ng kantang ito, masasabing isa itong metapora sa maaaring nararamdaman ng babae na sana tumigil muna ang pagtakbo ng oras sa sandali bago mangyari ang panggagahasa. Subalit ipinaliwanag ni Ellie Buendia ng Eraserheads na mababaw lamang ang basehan ng spolyarium na naging usap-usapan ng maraming tao sa higit 2 dekada simula nang ilabas ito. Nilinaw rin ni Buendia na ang Enteng at Joey na pangalan sa kanta ay ang kanilang road managers at hindi ang mga itinuturis sa teoryang matagal nang kumakalat sa publiko. Maraming tagapakinig ang naniniwalang may base ang kanta sa umano'y case sa 1980s star na si Pepsi Paloma. Binigyan din niya na tungkol ito sa hangover mula sa inuman ngunit wala naman umanong kaso sa kanya kung ano maging interpretasyon ng tao sa spolyarium. Ayon pa kay Buendia, hindi pa rin naman umano titigil ang haka-haka sa kabila ng kanyang pagkwento ng tunay na istorya ng likod ng kanta, sa likod ng kanta. Inilibing si Pepsi Paloma sa Olongapo Memorial Park noong 1985 at kasamang nalibing ay ang kanyang tunay na nararamdaman at mga saloobing sinarili na lamang niya at ibinaon na din sa hukay. Subalit noong nakaraang taon, ang filmmaker na si Daryl Yap ay nagkaroon ng interes na gumawa ng pelikula patungkol sa buhay ni Pepsi Paloma. Nitong taon ay inilabas ang ilang mga teasers nito na kung saan nabanggit si Vic Soto sa teaser at ang pamagat ng pelikula ay ang Piece of Pepsi Paloma. Ang naging buhay ni Pepsi Paloma ay isang patunay ng magulong buhay sa likod ng kasikatan, paghahangad ng hustisya at ang hindi matapos-tapos na issue mula sa hindi naresolbang kontrobersiya. Habang hindi pa din malinaw kung ipapalabas ang naturang pelikula, patuloy pa ding mananatiling misteryo ang pagkamatay ni Pepsi Paloma at mananatiling nakabinbing kaso sa kasaysayan na naghahanap pa din ng hustisya at katarungan.